He was president for 6 years. He never went there. I'd like to ask why he's coming. Why is he coming now? He never went to Musgrave, Tacloban. But all throughout his presidency, he never showed up at the housing site. Amot po na kulit nagsasayo. Pero direct nanunong yung panahon niya nakatay Presidente Duterte ang mga housing sites. Saklit dako mapakian na kaya niyan to yan. Diri na ayon kay ito katungod aliyan. Pero damot akong pakian. Nagtataka kami kung ano nangyayari. Akala namin may gera. Ang karami-raming vehicles. Yung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa linggo. Muli at welcome pong muli dito sa barangay sa Huntahan ng Bayan TV. Ang inyo pong napanood ay yung naging pahayag ni Representative Jude Asidre ng Tacloban. Siya po ay representative mula sa Tingog Party List. Yan po ang kanyang sinasabi. Sa loob daw ng 6 na taon na panunungkulan ni President Rodrigo Roa Duterte, hindi raw po totoo na nagpunta siya ng Leyte at hindi rin totoo na tumulong siya sa mga nasalanta ng bagyo sa Tacloban. So, base po doon sa mga nakikita niyong komento, kasi ito po ay galing din sa isang vlogger, nagtataka sila saan daw ba nakatira si Asidre sa loob ng 6 na taon at hindi niya namalayan o hindi niya nalaman na si Duterte at ang kanyang anak na si Paulo Duterte ay pumupunta ng Leyte. Hindi naman sa iniisip ko kung gaano katanga itong si Jude Asidre. Sa panahon ng kanyang panunungkulan at sa panahon ng panunungkulan ni Presidente Duterte, parang hindi niya alam yung nangyayari sa Tacloban. At lalong-lalo na parang wala siyang kamalay-malay na noong panahon ng Yolanda, si Presidente Duterte ang kauna-unahang opisyal ng bansa na nagpunta sa Leyte at nagpadala ng tulong kasama ang kanyang anak na si Baste. Although yung kay Baste, hindi naman kasi siya opisyalis ng panahon na yan, hindi masyadong napag-usapan. Pero base po dun sa mga nakikita nating larawan, dun sa mga nakikita nating video, mula nang sabihin ni Bongbong Marcos na walang nagawa ang mga Duterte sa Tacloban, makikita po natin kung paano at ano ang ginawa ng mga Duterte sa Tacloban. Ngayon po, balikan natin itong si Asidre. Ang tingin ko dito kay Asidre, ito ay may lubos na kaalaman, lubos na karanasan at hindi naman po siguro itong maglalakas loob na kamandidato at maging representante ng isang Tingog Party List kung ito ay walang kabuhay-buhay na tao o kumbaga ay walang kalatoy-latoy ang pagkatao. Ang atin pong pananaw dito, itong kanyang ginagawa ay sinasadya niya na lamang at pinapalabas niya na lamang na ang mga Duterte ay mga walang kwenta at mga walang nagawa doon sa Tacloban noong panahon ng kalamidad na Yolanda. So sa madalit sabi po, ang ginagawa nitong si Asidre ay pinipilit niyang baguhin yung paniniwala ng tao at yung mga nakikita ng tao na ginawa ni Duterte sa kanilang lugar sa Tacloban. So ito pong ganitong galaw ay hindi naman yan magagawang mag-isa. At sigurado tayo may mga kumukumpa sa likuran yan at nagbibigay sa kanya ng instruksyon at kung paano gagawin ang kanyang mga sasabihin at kung paano sasabihin ang kanyang mga gagawin. So yan po ang isa nating nakikita dyan. At malamang itong ginagawa niya ngayon ay preparasyon kasi base doon sa naging anunsyo ni BP Sara, natatakbo yung 3 Duterte sa Senado, medyo talagang magkakaroon sila ng problema rito. At
Ayan, mawiwindang talaga yung kanilang mga plano, lalo na dyan sa lugar ng Tacloban. Siguradong mag-iiba ang takbo ng politika dyan. At maapektuhan talaga yung mga kagaya niya, yung kagaya ni Romualdez, yung asawa rin ni Romualdez. Talagang maapektuhan sila kapag nagkatotoo na tumakbo yung tatlong Duterte. At sa tingin ko, base doon sa pinakikita ng mga tao, doon sa mga suporta ngayon, doon sa Maisog Rally, hindi lamang po yan sa Pilipinas at hindi lamang sa Metro Manila, kundi halos po lahat ng lugar sa Maynila ay nagsasabi na panahon na para baguhin ang sistema at medyo pangaralan itong si Ferdinand Marcos. Ngayon po sa kalagayan ni Isidre, siya naman ay ibinuto raw ng taong bayan. Siya naman ang sinasabi niya ay iniluklok ng taong bayan bilang congressman. Sana matuto naman siyang mag-isip ng tama at sana matuto siyang pahalagahan yung mga sinasabi ng kanyang kababayan at yung mga naranasan ng kanyang mga kababayan nung panahon ng trahedya. Huwag siyang magtanga-tangahan. Hindi po siya tanga eh. Siya po ay nagtatanga-tangahan at sinusunod yung mga utos ng kanyang mga amo na nagkukunwari ding mga tanga pero mga tuso. So hanggang dito na lamang pong muli at magandang araw po. Maraming salamat pong muli.